Mga minamahal naming panauhin, ngayon, si Wanwan at ako ay nagdiriwang ng aming ikatlong anibersaryo. Tulad ng alam ng lahat, si Wanwan ay isang ulila, walang umaasa sa kanya. Noon, ako, si Gu Zixuan, binigyan ko siya ng tahanan. Ginawa ko siyang mula sa isang babaeng hindi kayang bumili ng pagkain, isang ligaw na babae, hanggang sa maging ginang Gu ngayon. Wanwan, sa wakas nahanap ka na ng kuya mo. Nahuli ni kuya ang matandang pato na nangingitlog sa bahay at dinalhan ka ng kalahating sako ng kamote na itinanim namin sa bukid. Wanwan, ako ang pangalawang kuya mo. Ito ay gamot na alak na ginawa ko para sa iyo. Inumin mo para maging malakas. Bunso, dinalhan ka ng pangatlong kuya ng mga candy sa kasal at isang palanggana na may dobleng saya, nais ka ng masaganang buhay. Sino kayo? Naghanap kami ng 20 taon at sa wakas, nahanap ka namin. Ang aming kapatid ay tinatawag na ngayong Suwanwan at nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Gu Zixuan na isang maliit na amo. Si Wanwan ay talagang si Wanwan. 10 luxury apartment sa kabisera, 20% ng shares ng Shen Corporation, at 10 dibdib ng ginto. Lahat ay regalo ng pagtanggap sa aking bunsong kapatid. Pangatlong kuya, itabi mo muna. Itong si Gu Zixuan ay itinayo ang kanyang negosyo sa dote ni Wanwan. Nag-aalala ako na baka may masamang intensyon siya. Magpanggap muna tayong mahirap at kunin siya. Kung siya ay isang mapagmataas na mas mahal ang pera kaysa sa kanya, hindi siya karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Shen. Si Wanwan, hindi mo ba sinabi na ulila ka? Itong 3 taong may dalang buhay na pato at sirang plastik na palanggana. Saan sila galing? Hindi ko talaga sila kilala. Wanwan, tingnan mo. Ito ang marka ng dugo ng pamilya Shen. Wanwan, ang likod ng leeg mo. Wala bang parehas ding marka? Huwag kang matakot, Wanwan. Kahit anong mangyari, ang iyong mga kuya ay lagi kang poprotektahan. Talaga bang mga kuya ko kayo? Tama na. Suwanwan, dinala mo ang 3 pulubing ito, kasama ang basurang ito, para guluhin ang lugar ko, ha? Bata, sinisipa mo ba ang gamit ng kuya ko? Ano? Ilang mga siga ang gustong manggulo sa teritoryo ko? Seguridad. Guard. Itapon ang 3 ito, kasama ang basurang ito. Yes. Tigil. Anong problema ni Mrs. Gu? Tinalikuran niya ang pagiging mayamang asawa, pero pinoprotektahan niya ang ilang pulubi. So Wanwan, baliw ka ba? Para sa 3 pulubi, ibibigay mo ang buhay mo? Mga kuya ko silang lahat. Hindi ko kayo hahayaang galawin sila. Kuya, nasaktan ka ba? Pangalawang kuya, pangatlong kuya, naglakbay kayo ng malayo para hanapin ako. Tiyak na mahirap yon, di ba? Hindi ko alintana ang hirap. Basta't nahanap ko si Wanwan. Sulit na sulit. Ngayong kasama mo na ang iyong mga kuya. Walang makakapang-api sa'yo. Nakakaantig naman. Pero Wanwan, dahil pamilya mo sila, hindi natin pwedeng laktawan ng formalidad. Ngayon ay ang ikatlong anibersaryo ng kasal namin ni Wanwan. Bilang mga bayaw, ito ang unang pagbisita ninyo. Ngunit hindi man lang kayo nagdala ng disenteng regalo. Punta ba kayo rito ng walang dala para makikain lang? Tama. Ang pamilya Gu namin ay isang kilalang pamilya sa kabisera. Kung dito kayo para mag-angkin ng kamag-anak, dapat magpakita kayo ng sinseridad. Mga kuya, sama, sina Zixuan at nanay. Wala akong pamilya sa loob ng maraming taon at ngayong natagpuan na ninyo ako bilang aking mga kamag-anak. Dapat nga kayong magpakita ng sinseridad, hindi ba? Wanwan, ano ang gusto mo? Kuya, ibibigay ko. Tayo na. Siya ngayon ay ang mapagmataas na ginanggu. Paano niya kami pakikialaman, kaming mga mahihirap na kamag-anak? Ano ang sinasabi mo, kuya? Hindi ba dinala mo ang itik at ang kamote? Kanina lang, sobrang nagmamadali. Baka hindi nila nakita ng malinaw. Bilisan mo, ilabas mo ulit at ipakita sa lahat.
Mga biyenan, tingnan ninyo. Ito ang aming pinakamahusay na itik na nangingitlog. Tama na, Suwanwan. Sinasadya mo ba kaming kasuklam-suklam? Tinuturing mong kayamanan ang basurang ito? Zixuan, hiwalayan mo siya agad. Palayasin mo siya ng wala man lang. 6-1? Ito rin ba ang intensyon mo? Dahil lang mahirap ang mga kapatid ko? Gusto mo akong hiwalayan? 1-1. Ang mga tao ay umaakyat. Makakakuha ako ng 10 milyon na pondo. Mula ngayon, makikihalubilo ako sa mga piling tao ng Beijing. Ikaw, na nagdadala ng 3 pulubing ito, magiging mantsa lamang sa aking buhay. Mansa, itong 3 taon, nagpuyat ako sa paggawa ng plano para sa iyong kumpanya. Uminom kasama ang mga kliyente hanggang sa nagdugo ang tiyan ko. At ngayon, tinatawag mo akong mantsa? Kumakain ka ng pagkain ko, nakatira sa bahay ko, tumutulong sa kumpanya, hindi ba iyon nararapat lamang? Huwag kang magpanggap na napakahusay mo. Sige, nararapat lamang nga. Guzixuan, ikaw ay isang walang utang na loob na gago. Dahil nasunog na ang tulay, pirmahan mo na agad. Pagkapirma, isama mo ang iyong mahihirap na kapatid at lumabas ka na kaagad. Diborsyado na kita. Magandang galaw, ha? Umalis ka na, nakakaabala ka. Bro, iuwi mo ako. Tara, iuwi kita. Bata, mas mabuting manalangin ka na malinis ang libro ng kumpanya mo. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Hey, sino ang sinusubukan mong takutin? Kawawang mga talunan. Akala mo importante ka? Ikalat ang balita, bawiin ang puhunan, i-blacklist ng tuluyan ang kumpanya ni Guzixuan. Hahaha, may sirang Nokia, nagpapaka-big shot, at isang buong blacklist. Nakakatawa yan. Oy, Mr. Go, may mali. Ang 10 milyong pondo na dapat darating ay biglang na-freeze ng mga investors ng unilateral. Kuya, iban mo na lang siya. Masyadong madali iyan, para sa kanya. Unti-unti nating sisingilin siya. Tama ka. Nagbago ang plano. Ipagpaliban muna ang ban, ang pondo niya. Gawin itong walang takdang pagkaantala. Kuya, kakacheck ko lang ng kumpanya niya. May 3 butas sa buwis, sapat para makulong siya ng 10 taon. Hindi sapat ang 10 taon. Anuman ang mahalaga kay Guzixuan, kukunin ko sa kanya iyon. Kuya, ano bang pinag-uusapan ninyo? Anong pagbabawal? Wala. Ibig kong sabihin, mula ngayon, kasama namin. Walang mangyayaring mang-api sa iyo. Unang target narito na agad. Ruok Swe, ikaw talaga ang swerte kong bituin. Sabi ng mga investor, down daw ang system. Pero pagdating mo, naayos na. Iniisip ko kung sino yon. Si Suwanwan yan. At ang mga pulubing kamag-anak niya. Ang baho ng kahirapan. Zixuan. Nakatira ka ba kasama ng mga ganyang tao? Ruok Swe, huwag kang magkamali. Tapos na akong pumirma ng divorce papers. Pinalayas ko siya na walang dala-dala. Mula ngayon, siya at ako, si Guzixuan, ay wala ng anumang relasyon. Tita, Zixuan, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. 2 buwan na. Oh, anak, sa wakas may tagapagmana na ang pamilya Gu. Ruok Shwe, ikaw ang pinakamalaking ambag sa aming pamilya. Ruok Swe, totoo ba? Magiging tatay na ako. Dobleng kaligayahan. Dobleng kaligayahan talaga. Suwanwan, narinig mo ba yan? Buntis si Ruok Shwe. Ikaw, itong manok na hindi mangingitlog, kunin mo ang mga mahihirap mong kapatid at pumunta kayong maglimos sa probinsya. Matandang bruha, subukan mong sabihin yan muli. Sange, huwag kang pabigla-bigla. Ano? Gusto mo pa bang manakit ng tao? Suwanwan, kontrolin mo ang mga kapatid mong baliw. Si Ruok Shwe ay nasa tuktok ng elite circle ng Beijing. Siya ang mahalagang anak ng mayamang pamilyang Shen. Kahit isang hibla ng kanyang buhok ay mas mahalaga kaysa sa buhay niyo. Tandaan mo ito. Ako ang bagong natuklasang binibini ng Shen Group.
saktan mo ako, at sisiguraduhin kong hindi ka makakapasok sa circle ng Beijing. Ang aming pamilyang Shen, mula kailan mayroon pa tayong ibang binibini? Natagpuan ng pamilyang Shen ang tunay nilang anak na babae. Paano hindi ko ito alam? Isang grupo ng mga walang pinag-aralan karapat-dapat bang malaman ang tungkol sa pamilyang Shen? Miss Lin, noong dati akong nagpapagamot ng mga pasyente, narinig ko mula sa isang tao sa loob ng pamilyang Shen na ang birthmark ng angkan ng Shen ay nasa loob ng kaliwang pulso at may pulang taling sinabar. Dahil si Miss Lin ang tunay na anak, dapat mayroon kanyan, di ba? Ako syempre mayroon ako. Ito ang marka ng pamilyang Shen. Ang birthmark ng pamilyang Shen ay malinaw na isang crescent moon, gaya ng inaasahan ko. Peke. Kung ganoon, bakit hindi mo ito ipakita ngayon? Hayaan mo kaming mga mahihirap na hindi pa nakakita ng mundo na makakita ng sulyap. Sa tingin ninyong mga hamak, na ang mga pulubing tulad ninyo ay karapat-dapat humawak kay Ruoxue. Si Ruoxue ngayon ay nagdadala ng anak ko. Kung siya ay matakot, hindi ninyo mababayaran iyan kahit 10 buhay. Zixuan, ang sakit ng tiyan ko. Nakakatakot ang mga kawawang bastos na ito. Su Wanwan, pigilan mo ang iyong mga baliw na kapatid dahil umalis kang wala ang iyong 30% ng Star Create Tech na bahagi. Dapat isuko lahat. Gu Zixuan? Ako ang nagtayo ng Star Create gamit ang sarili kong kamay. Ang pangunahing teknolohiya ay isinulat ko lahat sa pagtatrabaho magdamag. Anong karapatan mo para kunin iyon? Anong karapatan? Dahil ngayon ikaw ay isang walang pera, natalunan na walang-wala. Ang 30% bahagi na ito para kay Ruoxue ay ang iyong kabayaran. Ikaw lang ang karapat-dapat sa isang pwesto bilang shareholder ng Star Create. Gu Zixuan, gusto mo ang mga bahagi? Sige, tingnan natin kung kaya mong hawakan ang mga iyon. Mr. Go, bumalik ka agad. Nagsi-crash na lahat ang sistema ng kumpanya. Kung hindi natin ayusin ang mga ito, lahat ng investor ay aalis. Imposible. Su Wanwan, ano ang ginawa mo? Gu Zixuan, ikaw. Bumalik ka at ayusin mo yan ngayon. Su Wanwan, maghintay ka lang. Kapag opisyal ng kinuha ni Ruoxue ang pamilya Shen, titiyakin kong mamamatay kayong lahat sa kaawa-awa. Kukunin ang pamilya Shen? Siya. Dahil mahilig kang maglaro ng mga laro ng kapangyarihan, lalaruin din namin dahan-dahan. Su Wanwan, ang susi ng patent ng Star Create, ibigay mo yan. O kahit pagkatapos ng diborsyo, kaya pa kitang pabigatan ng milyong utang. Pakiusap, iproseso ang diborsyo. Zixuan, bakit pa mag-aksaya ng salita sa taong hindi iiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong? Akala niya sa pamamagitan ng diborsyo, matatanggal ka niya? Kapag siya ay idinimanda para sa paglustay at nauwi sa pagtahi sa bilangguan, iyak siya ng marami. Su Wanwan, huwag kang walang utang na loob. Naka-blacklist na kita sa buong industriya. Kung wala ako, mapapalimos ka sa lansangan. Tapos na ang papeles. Narito ang iyong mga sertipiko ng diborsyo. Gu Zixuan, mula ngayon, tayo ay pantay na. Pantay, Su Wanwan, gusto mo lang. Ipapademanda kita agad sa abogado ko. Pahihirapan ko kayo at ang 3 mong mahirap na kapatid na magmamakaawa sa kalye. Su Wanwan, wala ka ng anuman ngayon. Tingnan natin kung sino pa ang gugustuhin ka. Itong may 3 pasaway na bata, gamit na. Sino ang nagsabing hindi siya gusto? Sino ka ba? Miss Su, single ka na ngayon. Nagtataka ako kung mayroon ba akong ang karangalan na pakasalan ka. Imposible yan. Ang pink na diamante na ito ay noong nakaraang buwan sa Sotheby's auction. Binili ng isang misteryosong bilyonaryo. Ang pink heart, paano mo naman kayang bayaran iyan? Hoy, alam mo ba kung sino ako? Galing ako sa Shen Group, ang tagapagmana. At dinadala ko ang anak ng pamilyang Gu anak. Paano ka nangahas maglaro ng trick sa harap ko? Maniwala ka.
Sa isang salita, maaari kitang ipa-blacklist sa social circle ng kabisera. Su 11 desperado ka talaga. Pag-upa ng random na luxury car na rental at isang peking diamond ring actor para magpakita. Akala mo magagalit ako? Ha? Okay. Tanggap ko. Su 11, naniniwala ka talaga na kaya niyang bayaran iyon? Pink Star, ni hindi kayang bumili ng banyo para sa iyo, wala siyang ganoong pera. Eksakto. Isang walang kwentang extra. Marahil hindi pa niya alam ang pangalan mo. Hindi pa niya naiisip yon. At eto siya. Nagpapaka-lovey-dovey. Sinong nagsabing hindi ko siya kilala? Jiang University, Departamento ng Economics at Pamamahala, nanalo ng pambansang scholarship sa loob ng 4 na taon ng sunod-sunod. Sinimula ng unang bersyon ng Xingchuang Technology noong 3 taon. Su 11, mula sa welcome party ng universidad, mula nang tumapak ka sa entablado, pinagmamasdan na kita. Ikaw, taga Jiang University ka rin? May gusto ako sa iyo sa loob ng 7 taon. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magsabi. Ngayon, sa wakas ay may karapatan na ako tumabi sa iyo. Kaya pagkatapos ng lahat yan, isang 7 taong crush. Kay Su 11, karapat-dapat ka lang makasama ang ganitong mga hamak? Mr. Luo, narito ang mga dokumentong gusto mo. Mr. Lu? Sino ka ba? Wala siyang iba kundi isang biglang yaman. At nagmamataas pa siya sa harap ko. Tara, kunin na natin ang marriage certificate natin. O, ginawa mo talaga. Su 11. Sa tingin mo, ang pagpapakasal sa isang biglang yaman ay magbabago ng buhay mo? Kapag opisyal ko nang kinuha ang pamilya Shen, ang pagdurog sa kanya ay parang pumitik lang. Si 11 ay talagang pumunta at kinuha ang marriage certificate kasama ang lalaking iyon. Mapagkakatiwalaan ba ang lalaking ito? May gusto siya sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong tao. Kahit ano pa siya, maglakas loob na dayain ang ating nakababatang kapatid. Babaliin ko ang kanyang mga binti. Tara, puntahan natin at subukan siya. Wanwan, talaga bang pinakasalan mo ang batang ito? Bata, si Wanwan namin ngayon ay hiwalay na walang anuman at dinadala kaming 3 na walang trabaho at mahihirap na kapatid. Kaya ba ng maliit mong negosyo na suportahan kami? Eksakto. Kung sa tingin mo sobrang mahirap kami, makipaghiwalay ka na ngayon. Mga guys, huwag naman kayong ganyan. Mga kapatid, nagbibiro kayo mula nang pakasalan ako ni Wanwan. Kayo na ang pamilya ko ngayon. May bahay ako sa suburb. Hindi ito malaki, pero sapat na sapat para tirahan ng ating pamilya. Kung hindi kayo tututol, mga kapatid, maaari kayong tumira sa amin. G. Su, itong bahay mo sa suburb. Hindi ba ito butas-butas basement, di ba? Zixuan, huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Kaya naman niyang mag-rent ng Rolls Royce. Sino ba ang nakakaalam? Baka may shared na banyo. Mga kapatid, sumakay na kayo sa kotse. Ay, pasensya na. Nadulas ako. Pulubing walang hiya. Wow, itong bahay na ito, malamang mahal yan, ha? Binili ko noong maganda ang market, nag-down payment. Binabayaran ko pa rin ang mortgage ngayon. Mga kapatid, maupo kayo. Mag-relax lang kayo, bahay nyo na ito. Itong bata, nakikita kung gaano tayo kawalang pera. Hindi lang tayo pinalayas, kundi inuwi pa tayo. Mabuti ang puso niya. Nagpapanggap lang yan. Kuya, kailangan natin siyang subukan pa. Hindi natin pwedeng hayaang masaktan muli si Wanwan. Huwag magmadali, marami pa tayong oras. Tingnan natin kung totoo siya. Maaga o huli, lalabas din ang tunay niyang kulay. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, handa na ang mga kwarto. Magpakasaya kayo dito. Huwag kayong magmadali sa paghahanap ng trabaho. Maglaan kayo ng oras. Bayaw, kaya walang hiya kaming mang-aabala sa'yo. Salamat, Luting Chen. Gienj, Lu,
Huwag kang magpakahirap sa akin. Si Director Lee mula sa ampunan. Anong problema kay Director Lee? Su 11, ang lupa para sa ampunan ay binili ko na. Nasa gate na ang mga bulldozer. Baliw ka. Ano ang gusto mo? Kung wala ang lupang ito, gusto kong makita kung saan matutulog ang mga taong iyan ngayong gabi. Gago ka. Dalhin mo ang Xingchuang Technologies pangunahing susi ng patent at pumunta ka sa akin. Kung hindi, maghihintay ka at manonood sa matandang babae at sa mga batang mauuwi sa lansangan. 1-1, ano ang nangyari? Huli na ang lahat. Ang ampunan ay malapit ng gibain. Tigil. Paano mo nagawang gibain ito? Miss Su, nagsalita na si Mr. Go. Maliban kung makakapagbigay ka ng penalty na 3 milyong dolyar. O kaya ang orphanage na ito ay jijibain hanggang sa lupa ngayong araw. 3 milyon. Saan ako kukuha ng 3 milyon ngayon? Bro, umiiyak na si Wanwan sa sobrang pag-aalala. Papadalhan ko na lang siya ng 3 milyon na cash at ihahagis sa kanya. Sandali lang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Narito ang 3 milyong cash. Babayaran ko ang penalty para sa kanya. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Itong siya. 3 milyong cash, ganoon lang. Lu Tengkian? Saan mo nakuha lahat ng perang iyan? Nagsagip ako ng buhay dati. Isang developer ng real estate. May utang siya sa akin. Ang pera na ito ay bayad niya. Sumakto lang. Sapat na ang pera, pero si Amo Go ay nagutos na naman. Ang ampunan na ito ngayon ay dapat give-in kahit anong mangyari. Ituloy. Kailan pa naging monopolyo ni Gu Zixuan ang real estate circle sa kabisera? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo kaya mong magpaloko dito? Opo, Ginoong Wang, pakinggan ninyo ako. Aasikasuhin ko agad. Ginoo, hindi, ang iyong kamahalan. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Sinabi ng aming amo Wang, na hindi lang hindi jijibay ng ampunan na ito, kundi siya rin ang mag-aayos ng gusali, ng libre. Lu Tingchen. Ito ay gawa rin ng tulong ng malaking amo. Tama? Mabilis siyang kumilos. Mukhang ang aming bayaw ay may mas maraming lihim kaysa sa inaakala natin. Kabili-bili. Ruo Xue, yung ginawa mong iyon na inaagaw mo ang kanyang pagkakataon ay talagang napakatalino. Kapag pumasok na ang bulldozer, ang babaeng iyon ay tiyak na hindi magtatagal. Malapit na siyang sumunod nang masunurin at ibibigay ang patente. Para makitungo sa mga tulad niya, kailangan mong malaman ang kanyang kahinaan. Bukas ang aking birthday party. Gusto kong lahat sa buong distrito ng Jing malaman na ako, si Lin Ruoxue, ang tunay na tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Siyempre, Ruo Xue, ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Sino ang maglalakas loob na walang respeto sa iyo? Papuntahin ang isang tao para ihatid ang imbitasyong ito kay Suwanwan. Hayaan siya at ang kanyang 3 mga kapatid na pulubi na sumama. Ruo Xue, nabaliw ka na ba? Tay, bakit sobrang kabado ka? Naglakas loob kang magkaroon ng birthday party? Ang bagay na nagpapanggap kang tagapagmana ng Shen. Kung ang mga tao mula sa Shen Group malaman, ang buong pamilya natin ay tapos na. Ruo Xue, ano ang sinabi ng tatay mo? Nagpapanggap na tagapagmana ng Shen? Zixuan, huwag mong pakinggan ang walang kwenta ni tatay. Nagiging senile lang siya, tatay. Ano ang kinakatakutan mo? Ang totoong tagapagmana ng pamilya Shen ay nawawala ng matagal na panahon. Ang misteryosong CEO na nagpapatakbo ng Shen Group ngayon, hindi nagpapakita ng mukha sa publiko. Pero paano kung ang pamilya Shen magsimulang mag-imbestiga? Paano naman nila gagawin iyon? Nasuhulan ko na ang mga staff ng ospital. Sa kaarawan bukas,
ipapahayag ko sa publiko, isang pekeng paternity test. Kapag nailabas na ang test na iyon, ako na ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Shen. Naglalaro ka ng apoy. Ano naman? Basta makuha ko ang mga ari-arian ng pamilya Shen na daan-daang bilyong halaga. Walang kwenta ang konting panganib. Tatay, ikaw ay isang senior executive sa Shen Group. Ayaw mo bang lasapin kung ano ang pakiramdam ng pagiging royalty? Tama, si Ruoxue. Ang swerte ay pumapabor sa matatapang. Kapag natapos na ang handaan bukas, sino ang magdududa sa pagkatao ni Ruoxue? Bukas, ipapanood ko si Suwanwan na umakyat sa tuktok ng mga piling tao ng lungsod. Iniimbitahan si Miss Su Wanwan at ang kanyang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki na dumalo sa birthday banquet ng tagapagmana ng pamilyang Shen, si Lin Ruoxue Banquet ng kaarawan. Ang tagapagmana ng pamilyang Shen? Yung peking si Lin Ruoxue ay nagmamalaki pa rin. Suwanwan, nakuha mo ang imbitasyon, di ba? Mas mabuti pang dalhin mo ang tatlo mong mga pulubing kapatid at pumunta ng nakatakdang oras. Kung hindi, papapuntahan ko ng tao na wasakin ang lab ng Xingchuang Technology. Look, ang iyong mga scrap metal at ibenta lahat bilang basura. Sobra na ito. Panganay, pangalawa, pangatlong kapatid. Ngayong gabi, pupunta tayo sa bangket. Miss Lin, itong kwintas mo ay talagang maganda. Milyon-milyon ang halaga nito, di ba? Ito ay pamana ng pamilyang Shen, ang puso ng karagatan. Oy, akala ko kayo ay hindi mangahas pumunta. Mr. Lo, pumunta ka rin ba sa Piging? Ang pagsasaayos ng orphanage ay nagsimula na. Ginagamit namin ang pinakamahusay na mga materyales na eco-friendly. Mapanatag ka. Mr. Wang, ano ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na gibain ang orphanage? Talaga namang nangahas kang tanggapin ang suhol ng baguhang iyon? Mr. Wang, tinanggap mo ang marumi niyang pera. Maniwala ka o hindi, sa isang salita, kaya ako siguraduhin na hindi ka makakapasok sa circle ng Beijing. Mr. Go, Miss Lin, tumahimik na kayo. Ito si Wang Jiangguo. Traitor ka talaga. Paano ka nangahas na gumawa ng wala ako? At kumuha ng suhol kay Gus? At ikaw pa mismo ang nag-demolish ng orphanage mag-isa? Chairman, nagkamali ako. Si Guze siya nang nagpilit sa akin. Mr. Lu, humihingi ako ng tawad para doon. Nag-imbestiga na ako. Si Wang Jiangguo ay gumawa ng malubhang paglabag. Siya ay sinibak agad at isusuko sa hudikatura. Oh my God, yan ang real estate tycoon ng kabisera. Paano siya naging ganyan karespetoso sa lalaking iyon? Ito, paano nangyari ito? Wala siyang iba kundi bagong mayaman. Salamat sa abala, Dean. Sino ba talaga siya? Na ang direktor ng nangungunang ospital sa kabisera ay personal na dumating para mag-ayos ng gulo. Hindi ka pa paniwala. Mahal na mga bisita, salamat sa lahat ng dumalo sa aking birthday party. Ngayon, gusto kong mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Matapos ang maraming kumpirmasyon, ako, si Lin Ruoxue, ang tunay na anak na babae ng pamilya Shen, ang pinakamayaman sa kabisera na nawala ng maraming taon. Binabati kita, Miss Lin, sa pagbabalik sa pamilya. Mula ngayon, pakiusap alagaan mo kami, pamilya Shen.
Ang ugali ni Miss Lin, malinaw na siya ay isang tunay na dugong bughaw. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Ngayon, bukod sa pagbabalik sa pamilya, gusto ko ring mag-anunsyo ng magandang balita. Buntis ako sa anak ni Zixuan. Ang pamilya Shen at Gu ay malapit nang tanggapin ang isang bagong buhay. Tingnan nyo, lahat. Ito ang aming pamilya Gus, mabuting manugang na babae. Ang mahalagang anak na babae ng pamilya Shen. Pagbabalik sa pamilya. Pagbubuntis? Tingnan natin kung anong mga daya ang kaya mong gawin ngayon. Ang kwintas ko, ang multimilyong dolyar kong kwintas na diamante ay nawawala. Iyan ay pamana ng pamilya Shen. Narito lang ito kanina. Kailangan mo pa bang isipin iyon? Lahat ng tao dito ngayon ay ang mga kilalang tao ng elite ng kabisera. Sino naman ang magiging maliit para magnakaw ng isang bagay? May tao sigurong pumasok ng palihim, isang taong may malagkit na mga kamay. Eksakto, sa paraan ng pananamit ng ilan. Parang mga gulagulanis. Paano sila nakapasok? Seguridad. Isara ang pinangyarihan at hanapin sila ngayon. Walang aalis ngayong araw. Para patunayan ang kawalang sala ng lahat, lahat ay dapat sumailalim sa paghahanap. Naalala ko na, noong bumaba ako para mag-toast kanina, si Suwanwan lang ang sadyang nagbanggaan sa akin. Siya iyon. Naiinggit siya dahil nagdadalang tao ako sa anak ni Zixuan, kaya ninakaw niya ang kwintas ko. Lin Ruoxue, itigil mo ang paninirang puri sa akin. Hindi kita hinawakan. Dahil hindi ka nagnakaw, kaya bakang magpahintulot sa seguridad na hanapin ang iyong bag? Si Suwanwan ay nagnakaw ng 10 milyon na halaga. Iyan ang magpapakulong sa iyo ng tuluyan. Seguridad! Arestuhin siya! Sino ang may lakas ng loob na humawak sa kanya? Naglakas loob ka bang manakit? Nahuli kang may kasalanan. Walang takas ka ngayon. $10 milyong diamante? Miss Lin, naiintindihan mo ba ang salitang 10 milyon o ano? Magaspang ang hiwa. Napakalabo ng linaw. Ito ay isang piraso na nagkakahalaga ng mas mababa sa $200, isang peking moissanite. Diyos ko, peke talaga. Kumukupas pa. Nagsisinungaling ka. Ikaw, isang biglang yaman. Ano ang alam mo sa alahas? Ang tunay na puso ng karagatan, ang pangunahing bato ay may bigat na 50 karat at may natural na asul na fluorescence sa loob. Ngunit ang iyong piraso, sa ilalim ng liwanag, ay sumasalamin ng lilang liwanag na malinaw na synthetic. Ito ay isang internasyonal na alahas na sertipiko ng Appraisal Center, ang tunay na puso ng karagatan. Ay kasalukuyang nakalaksa. Ang pinakamataas na antas ng safe ng isang Swiss bank sa isang vault. Alam ko rin ang pag-a-appraise ng alahas, medyo kahanga-hanga, di ba? Kaya niyang makuha ang top level na item ng Swiss Bank Vault na sertipiko ng appraisal. Siya ay tiyak na hindi isang nouveau riche. Ikaw, naglakas loob mo akong siraan. Seguridad, kunin ang baliw na ito at arestuhin siya. Ako ang binibini ng pamilya Shen at buntis ako ngayon. Saktan mo ako at papanawin kitang walang libingan. Miss Lin, ang gawin mong ito ay talagang mahina ang pagkakagawa. Sino ka ba sa tingin mo? Ang kapal mo naman magsalita ng kalokohan dito. Paulit-ulit mong sinasabi na buntis ka. Ito ang iyong ulat ng check-up mo noong nakaraang linggo sa Jingcheng Union Hospital. Ang katawan mo ngayon ay hindi kayang magbuntis. Ikaw? Paano mo nakuha ang ulat ng check-up ko? Ruoxue, hindi ka buntis. Hindi lang ikaw ay hindi buntis, kundi dahil sa magulo mong pribadong buhay, mayroon ka ring mga problema. Mr. Gu, iminumungkahi ko na magpa-check up ka rin. Nagsisinungaling ka? Hindi ito maaari. Sino si Lin Ruozo?
Lin Ruizo, pinaghihinalaan ka ng pandaraya na may malaking halaga ng ari-arian, at pamemeke ng mga medical certificate. Kami ngayon ay legal na, inaaresto ka. Suwanwan, babae ka. Hindi ka mamamatay ng maayos. Suwanwan. Ang pagkakakilanlan ng anak ng pamilya Shen ay iiwan sa kanya sa ngayon. Tingnan natin kung anong mga kalokohan ang kaya niyang gawin. Tapos na ang palabas. Umuwi na tayo. Luting Chen, sino ka ba talaga? Bakit ang sombrero dumating ng napakabilis? Ang galing ng batang ito ay hindi masukat. Dahil kaya niyang protektahan si Wanwan, huwag muna nating ilantad ang ating pagkakakilanlan. Tingnan natin kung hanggang saan siya makakaya. Mukhang oras na para magkakilala tayo muli. Wanwan, pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ako isang biglang yaman. Ako ang panganay na anak ng pamilya Lu, ng Lu Group. Luting Chen. Ang Lu Group? Ang dahilan kung bakit itinago ko ang aking pagkakakilanlan ay dahil ayaw kong takutin ka. At natakot ako na dahil sa aking estado ay lalayo ka sa akin. Kuya, ikalawang kuya, ikatlong kuya. Alam mo na pala? Nakita lang namin siya na sinusuri ang kwintas at nahulaan na siya ay hindi ordinaryong tao. Wanwan, basta't mabuti ang pakikitungo niya sa'yo bilang mga kapatid niya. Makakampante na kami. Ruok Sue, naagrabyado ka. Yung babaeng si Suwanwan. Hindi ko sila palalampasin. Hindi ba ang Xingchuang technology ang buhay niya? Bukas, kokontrolin natin ng buo ang Xingchuang at palalayasin lahat ng tauhan niya. Pero, Anong pero? Walang pero. Wala ka bang blangkong kasunduan ng paglilipat ng ari-arian na pinirmahan niya? Lagyan mo lang ng pangalan ko? Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Anong karapatan mo para palayasin kami? Ang mga patenteng ito ay lahat na develop namin kasama si So sa pagtatrabaho ng gabi. anong karapatan? Dahil akin na ngayon ang Xingchuang, Guzik Xuan. Tigil. Tigilan mo na. Guzik Xuan, hiwalay na tayo. Ang patent ng Xingchuang ay akin. Na-develop ko personal bago kami ikinasal. Sino ka para mangyalam sa mga tao ko? Suwanwan, baliw ka ba? Tingnan mong mabuti. Ang inang kumpanya ng Xingchuang Teknolohiya ay buong nakuha ng Dingsheng Investment. At ako ang itinalaga ng Dingsheng Investment bilang bagong chairman ng Xingchuang. Dingsheng Investment. Peke ang ginawa mong document ng paglipat ng asset. Mr. Lu, gumamit si Guzi siya ng Dingsheng Investment bilang shell para sa pilitang kunin ng Xingchuang Technology at pinalis ang dating team ng asawa. Sa loob ng 10 minuto, kunin ang Dingsheng Investment at ilipat ang pinakamataas na kontrol ng Xingchuang Technology direkta sa pangalan ni Wanwan. Oo, Mr. Lu. Ano ang dapat nating gawin ngayon, MS? So, totoo bang nawala na ang Star Creation ng ganito? Hindi iyon mangyayari. Hindi ko sila hahayaan. Hindi ko sila hahayaan na sirain ang Star Creation. Mualang-galang na po, kayo ba si MS? So Wanwan? Ang inyong apurahang kumpidensyal na dokumento. Mga kababaihan at kalalakihan, simula ngayon, si Miss Lin Ruok Sue, ang ating bagong tagapangulo ng Star Creation Technology. Bigyan natin siya ng palakpakan.
Suwanwan, anong lakas ng loob mong bumalik? Para saan ang mga security guard? Umalis ka agad dito. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Suwanwan, dahil gusto mong manatili dito ng husto, hindi ito imposible. Luhod ka at dilaan ang mga mantsa ng tsaa sa sahig. Maaaring isaalang-alang ko na payagan kang magtrabaho bilang tagalinis dito. Tabi, Sino ka ba sa tingin mo? Anong lakas mo para utusan ako? buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ngayon, ang controlling shareholder ng Xinchuang Technology ay ako, si Su Wanwan. Ngayon, ang Xinchuang Technologies ang controlling shareholder ay ako, si Su Wanwan. Ito, hindi ito maaari. Dingsheng Investment, paano ito biglang na-acquire? Kontrol na bahagi, kapangyarihan ng beto. Ganap na kontrol sa bahagi na may kapangyarihang beto. Guzixuan, Lin Ruoxue. Bilang tagapangulong babae ng Xinchuang Technology, formal kong inihahayag na pareho kayong sinibak. Seguridad, palayasin ang dalawang ito sa labas. Kumpanya ko, pera ko. Ruoxu, tulungan mo ako, pakiusap. Ang tatay mo ay mataas na ehekutibo sa Shen Group. May paraan ka para mabawi ang kumpanya pabalik, di ba? Umalis ka! Wala kang kwentang lalaki. Hindi mo man lang kayang ingatan ang isang kumpanya. Ruoxu, ikaw. Sa totoo lang, may paraan. May kilala ako. Pwede tayong pumunta sa kanya. Guro, kung handa kang tulungan ako, gagamitin ko ang aking pagkatao bilang binibini ng pamilyang Shen upang tulungan kang makuha ang mga lihim ng pamilyang Shen. Binibini ng pamilyang Shen? Ang kabisera ay mag-ho-host ng isang nangungunang medical summit. At mayroong proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Gusto kong pumunta ka bilang binibini ng pamilyang Shen. Gawin mo ng maayos at garantisado kang mabuhay ng marangya. Kung palarin mo, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, garantisadong walang problema. Gusto kong makita ang resulta sa loob ng 3 araw. Isang peke, naglakas loob na makipag-negotiate sa akin. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Pasensya na, Miss So, ang iyong kwalifikasyon sa pagpasok ay binawi na. Binawi? Bakit? StarTech ay malinaw na nasa listahan ng imbitasyon. Dahil hindi mo ito karapat-dapat. Si Su Wanwan ba? Talaga bang akala mo na magbabalik ka ng isang basurang Xinchuang para makapasok ka sa high society? Anak ako ng pamilya Shen. Sa isang salita lang mula sa akin, hinding-hindi ka makakatapak sa pintuan na iyan sa buong buhay mo. Lin Ruoxue, akala mo ba talaga na makakalusot ka sa panloloko sa lahat? Tama. Magutom ka na lang dito. Hindi ba ito ang kapatid na lalaki ni Su Wanwan na walang kwentang doktor? Ano? Akala mo makakapasok ka rin sa medical summit? Miss Lin, ang dumi pa rin ng bibig mo. Mukhang hindi ka natuto sa huling pagkakataon. Sino ka ba, tambay? Security. Ilabas ang lalaking ito. Pasok po kayo. Imposible. Walang pera siya. Paano siya nagkaroon ng platinum black card? Siguradong ninakaw niya iyon. Wanwan, tara na. Isa sa makita. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng pinaka-advanced na suporta sa medikal na teknolohiya. Namumuhunan kami ng 5 bilyon at kinakatawan ko ang pamilya Shen. Buong suporta sa proyektong ito.
Starcrest Tech. Kahit na ang aming pondo ay hindi kasing lakas ng kay Miss Lin. Ngunit, ang aming mga pangunahing patente ay makakabawas ng gastos medikal ng 30%. Mas mababang gastos? Sino ang nakakaalam kung ang mga sira-sirang patente mo ay nanakaw? Ang mga organizer. Ang lakas ng pamilya Shen, alam na alam mo. Ikaw ba ay pupunta sa isang maliit na kumpanya? At sasaktan ng pamilya Shen? Pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang, kami ay nagdesisyon na ang 10 bilyong medikal na proyektong ito ay nanalo ni MS Lin Ruizu. Suwanwan, narinig mo ba iyon? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Suwanwan, basta makuha ko ang proyektong ito, si Tito Lu mula sa pamilya Lu ay susuporta sa akin. Hindi ako sang-ayon. Ang malaking boss? Ang misteryosong nasa likod ng mga eksena ng malaking boss ay talagang personal na lumit. Ang proyektong ito ang nais ng pamilya Shen. Naglakas loob ka bang umatras sa publiko? Hindi mo ba sineseryoso ang pamilya Shen? Ang plano ni Lin Ruoxue, walang teknikal na halaga. Isa lang itong tambak ng basura. Ang proyektong ito ay itinatalaga ko sa Xingchuang Technology ng Miss Suwanwan. Sino yon? Bakit pamilyar ang boses na iyon? Naglakas loob kang ibigay ang proyekto sa babaeng ito? Hindi ka palalampasin ng pamilya, Shen. Ikaw si Suwanwan, yung pulubing kapatid mo? Kuya, Hahaha, akala ko kung sino iyon. Suwanwan, ang galing mo talaga. Isipin mo, inupahan mo ang isang itong hampas lupa na pekeng doktor para magpanggap na isang malaking amo. Bulag ba ang mga organizer? Pulubi lang siya. Tumahimik ka. Ang ginoong ito ay ang tunay na tagapamahala ng Global Medical Alliance, Ginoong Shen Xinghe. Suwanwan, huwag kang masyadong mayabang. Ano naman kung nakuha mo ang proyekto? Sa likod ko ay ang ikalawang master ng konglomeratong Lu. si Shen Xinghe ba ang organizer ng Medical Summit? At tinatawag ka nilang controller ng Global Medical Alliance? Anong nangyayari? Wanwan, pasensya na. Itinago ni Shen Xinghe ito sa'yo. Noong nag-aaral ako ng medisina sa ibang bansa, aksidenteng nakapagligtas ako ng ilang mahahalagang tao. Natatakot akong magkaroon ka ng distansya. Kaya hindi ako nagsalita. Kaya hindi ka pala isang tambay na peking doktor? Si Shen Aotian at Shen Yunfan? Wanwan, nagtagumpay na si Shen Xinghe. Pero mahina pa rin ang pundasyon ng ating pamilya. Hindi tayo pwedeng dahil lang mayaman si Shen Xinghe ay maging mayabang. Kahit sino ka man, lahat kayo ay aking minamahal na mga kapatid. Baliw na babae, sino ang maglalakas loob na mang-api sa aking kapatid? Si Shen Yunfan at ang mga kasama ay papatayin siya. Walang silbi, hindi mo kayang hawakan ng simpleng gawain. Amo, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Shen Xinghe, siya ay bigla na lang sumulpot. Tanga ka. Binigyan kita ng bottom line na 5 bilyong dolyar. At hindi mo man lang mahawakan ng isang maliit na kumpanya. Dahil hindi mo makuha sa legal na paraan. Huwag mo akong sisihin kung gagamit ako ng maruming paraan. MS, Su, kagabi, biglang pumasok isang grupo ng mga nakamaskara at sinira ang lahat ng nakita nila. Ang bagong gawa nating core data model ay tuluyang nasira. Tumawag ka ba sa pulis? Oo, pero sira lahat ng camera. Wala tayong matuntun. Okay lang, basta walang nasaktan. Pasensya na, Ginoong Su. Dito na nagtatapos ang ating kooperasyon. Bakit? Pumirma tayo ng kontrata. Ginoong Su, nagsalita na ang mga nakatataas. Sino mang mag-supply sa Star Create ay sumasalungat kay Tito Lo. Babayaran ko ang penalty ayon sa kontrata. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa amin. Pasensya na, Ginoong Su. May biglang nangyari sa kumpanya. Hindi na namin kayo masusupply. Ginoong Lo, gumalaw na ang pangalawang guro. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa ilalim ng lupa. Sinira niya ang laboratorio ni Mrs. Lo at pinutol ang buong kadena ng supply ng Star Create. Naghahanap siya ng gulo.
Ye, may problema. Bakit ka nataranta? Lahat ng account sa pangalan mo. Kanina lang. Na-freeze lahat. Ano sabi mo? Sino ang gumawa nito? Mula sa opisina ng CEO, direktang utos. Hindi ba dapat wala na si Lu Tingchen? Para sa isang babae, siya, pinutol na lahat ang ugnayan sa akin? Haha, sige. Lu Tingchen o Lu Tingchen. Pagkatapos magtago ng maraming taon, sa wakas nakuha ko na ang kahinaan mo. Dahil labis kang nagmamalasakit sa babaeng ito, gagamitin ko ang buhay niya para ipagpalit sa Lu Empire. Lin Ruizu, binibigyan kita ng huling pagkakataon upang patunayan ang iyong halaga. Kung magkamali ka ulit, kahit walang ginagawa si Lu Tingchen, itatapon kita sa ilog para maging pagkain ng isda. Suwanwan, hindi ba ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ngayon para kang aso. Nasa palad ko. Lin Ruoxue, ang ginagawa mo ay isang krimen. Krimen? 1-1? Itong liblib na lugar. Sino ang makakaalam na tayo ito? Kung pipirmahan mo lang ito kasunduan ng paglilipat ng bahagi ng Star Innovation Technology, baka isaalang-alang kong hayaan kang mabuhay. Managinip ka. Ang Star Innovation ay gawa ng buhay ko. Hinding-hindi ko ibibigay ito sa mga taong tulad mong walang kwenta. Dahil ayaw mong gawin ang madaling paraan, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ako. Suwanwan, sobra na ang mukha mo. Sawa na ako. Kapag naging pangit kang halimaw, gusto kong makita kung ang bagong yaman na iyon ay gusto ka pa. Subukan mo siyang hawakan kung kaya mo. Ha, iniisip ko kung sino iyon. Ikaw pala, ang bagong mayaman. Anong problema? Ikaw lang mag-isa? Gusto mong magpakabayani? Walang kwenta. Pinapakialaman mo ang mga gawain ko? Baliin ang mga binti niya at itapon sa labas. Tito, 3 taon na. Hindi mo ba ako nakikilala? Lu Tingchen, dumating ka talaga? Ano ang tawag niya kay Master Lu? Tito? Mabuting pamangkin. Dumating ka ngayon. Para sa babaeng ito, di ba? Anong mahalaga kung ikaw ang pinuno ng Lu Group? Ang taong pinakamahalaga sa iyo ay nasa kamay ko. Ang pinuno ng Lu Conglomerate. Ang Suwanwan na iyon ay sobrang swerte. Pirmahan mo agad itong kasunduan sa paglipat ng share. Ibigay mo ang pamamahala ng Lu Group. Ibigay mo. Kung hindi, gagawin ko siyang. Lu Tingchen, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi mo dapat ibigay ang Lu Group sa kanya. Pakawalan mo siya. Pipirma ako. Ha ha ha. Mabuti kong pamangkin. Kapag nakapirma ka na, baka isaalang-alang kong iligtas kayong dalawang soang palad na magkasintahan. Terra. Lu Tingchen, talagang mahalaga sa'yo ang babaeng ito, di ba? Kaya siya ang mauuna sa'yo. 1-1. Tingyan, Lu Tingchen, hindi ba dapat matapang ka? Pirmahan mo. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Pipirmahan ko. Huwag mo siyang hawakan. Sino ang mangahas na hawakan ng kapatid ko? Kayo 3 pulubi, paano kayo nakapasok? Paano kayo nakapasok? Mga pulubi. Lin Ruoxue. Nagpanggap kang anak ng pamilyang Shen ng matagal na. Hindi mo man lang makilala ang tunay na Shen. Master Shen.
Nako, na-offend ko ang pamilyang Shen. Patay na ako. Hindi ito maaari. Makinig kayo. Si Suwanwan, ang nag-iisang tunay na anak na babae ng pamilyang Shen. Utang mo sa kanya. Ang pamilyang Shen ay kolektahin ang bawat utang, isa-isa. Lu Jianghuo, Ling Ruesu, Gu Zishen. Kayo ay pinaghihinalaan. Dalhin silang lahat. Ting Chen, gising. Huwag mo akong takutin. Masyadong maraming dugo ang nawala. Mahina ang pulso. Nagpapakita siya ng mga senyales ng shock. Dapat gawin agad. Emergency thoracotomy para sa hemostasis. Ipaalam sa Jingcheng First Hospital. Ihanda ang pinakamataas na antas Class 100 laminar flow operating room. Bilisan mo! Huwag kang matakot, Wanwan. Matibay ang batang ito. Hindi niya gugustuhing iwan ka ng ganito. Sino ang pamilya ng pasyente? Mas malala pa ang kalagayan ng pasyente kaysa inaasahan. Doktor, kumusta siya? Pakisagip siya. Hindi ito tungkol sa pera. Tuloy-tuloy ang pagdurugo ng pasyente. Masyadong mahirap ang operasyon. Isang pagkakamali at mamamatay siya sa mesa. Ang aming ospital, maging ang buong kabisera, walang nangangahas na gawin itong operasyon. Mas mabuting maghanda ka na sa pinakamasama. Kumusta si Master Lu? Nasa operasyon siya, pero hindi maganda ang lagay. Gagawin ko. Maghanda ng sterile surgical gowns. Kunin ang mga pinuno ng cardiothoracic at vascular surgery para maging una at pangalawang katulong ko. Mga kagamitan sa lugar sa loob ng 3 minuto. Sino ka? Buhay ang nakataya. Akala mo ba laro ito? Security! Itapon ang baliw na ito! Tumahimik ka, bulag na hanggal. Ayusin ko kaagad. Wanwan, nangangako ang iyong kapatid na ilalabas siyang buhay. Wanwan, uminom ka ng tubig. Hindi ka pa umiinom kahit isang patak mula kahapon, hindi man lang. Hindi kakayanin ng katawan mo. Autian, hindi ako makainom. Kung talagang may mangyari kay Ting Chen, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Wanwan, kailangan mong magtiwala kay Xinghe. Kapag nasa operating room na siya, kahit ang hari ng impyerno pa ang dumating para sa kanya, kailangan niya itong ibalik. Kuya Xinghe, kamusta siya? Matagumpay ang operasyon, wala na siya sa panganib. Salamat, Xinghe. Salamat. Sobrang natakot ako. Baliw ka. Hindi mo kailangan maging masyadong formal kay Xinghe. Puntahan mo na siya. Ililipat siya sa VIP ward. Gising ka na. May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor. Huwag kang umalis. Manatili ka muna sa akin. Noong nakita ko ang kutsilyo sa bodega patungo sa iyo, akala ko talaga mawawala ka sa akin. Bobo ka ba? Bakit mo sinalo ang kutsilyo para sa akin? Kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Habang may buhay ako, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Gising na. Mukhang hindi pa kalawangin ang husay ng pangalawang kuya ko sa medisina, ay hindi pa kinakalawang. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, utang ko ito sa inyong lahat. Pamilya tayo, hindi na kailangan ng formalidad. Handa mong ipagsapalaran ang iyong buhay upang protektahan si Wanwan dahil doon lamang, tinatanggap kita bilang aking bayaw. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Muntik ko nang makalimutan. Kung ilang bagay ang itinatago mo pa sa akin. Kailangan mong magsabi ng totoo ngayon. Wanwan panahon na para sabihin sa iyo ang totoo. Hindi talaga ako isang kapatas sa konstruksyon. Ako ang pinakamayamang tao sa kabisera. Pinakamayamang tao sa kabisera. Ang pamilyang Shen na ginagaya ni Lin Ruoxue. Tangang iyon. Hindi man lang makilala ang tunay na pamilyang Shen. At may trabaho si ikatlong kuya. Sa legal na bilog ng kabisera, hindi pa ako natalo sa kasong kinuha ko. Kaya ang isa sa inyo ay ang pinakamayaman. Isa ang kumokontrol sa medikal na alyansa. At isa
ay isang nangungunang abogado. Noong natagpuan ka namin, kasal ka na kay Guzik Swan. Hindi siya tapat. Kung diretsa ka naming inaangkin, dadikit siya sa iyo parang linta. Gusto ni Kuya na makita kung paano kanya tratuhin noong wala ka. Pero masama pala siya. Pagkatapos ay nagparehistro ka kay Luting Chen. Hindi pa rin kami sigurado, kaya nagpatuloy kami na magpanggap na mahirap para subukan lang siya. Ang pagsubok ng iyong mga kuya ay sobrang matindi. Masyado kayong walang ingat. Paano kung si Guzik Swan ay talagang sinaktan ka? Hanggat pinoprotektahan nito si Wanwan, hindi ako natatakot sa kahit ano. Mula ngayon, ang pamilyang Shen ay laging susuporta sa iyo. Sino man na magpapayak sa iyo muli, titiyakin kong mabulok sila sa kulungan. Wanwan, natagpuan mo ang iyong pamilya at gagastusin ko ang natitira kong buhay sa pagprotekta sa inyong lahat. Mahal na hukom. Ang paglilipat ng ekadad ay isang normal na alitan lang. Tungkol naman sa abandonadong bodega. Si Mr. Lo ay dumadaan lang. Tama. Wala akong alam tungkol sa anumang pagkidnap. Hindi ko pineke ang aking pagkatao. Ako ang tagapagmana ng pamilya Shen. Si Su Wanwan ang naiinggit sa akin. Sinadya niya akong ipahamak. Tagapagtanggol ng nagsasakdal, mangyaring ipakita ang iyong ebidensya. Paano naging ikaw? Hayaan mong ipakilala ko muli ang aking sarili, Junjing Law Firm, punong abogado na si Shen Yunfan. Ngayon, ako ay kakatawan sa aking kliyente, si Su Wanwan, at ipadadala ko kayong lahat sa impyerno. Mahal na hukom, humihiling akong isumite ang unang piraso ng pangunahing ebidensya. Kamahalan, ito ang pekeng dokumento ng Star Create Tech ng transfer ng asset na ginawa ni Guzik Swan. Samantala, may ebidensya rin kami na si Guzik Swan ay naglipat ng 3 milyong dolyar sa organisasyon ng pamimigay. Hindi ito maaari. Tungkol naman kay Miss Lin Ruoxue, na patuloy na nagsasabing siya ang tagapagmana ng pamilyang Shen, ito ang kumpletong CCTV footage ng pagsubo niya sa staff ng appraisal center para magpalit ng blood samples. Kumpletong CCTV footage. Ginamit din niya ang pekeng pagkakakilanlan para manloko ng maraming kumpanya ng 10 milyong dolyar na investment. Kamahalan, ito ang CCTV footage na nakuha namin mula sa poste sa loob ng abandonadong bodega. Kamahalan, tunay at kumpleto ang ebidensya. Sa ngalan ng biktima, si Su Wanwan, hinihiling ko sa korte na ibigay ang pinakamabigat na parusa sa 3 akusado. Ibinibigay na ng korte ang hatol. Ang akusado, si Guzik Swan, Lin Ruoxue, at Lu Jiangguo ay napatunayang nagkasala. Si Guzik Swan ay sentensyahan ng 15 taon sa bilangguan. Si Lin Ruoxue ay sentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Si Lu Jiangguo ay sentensyahan ng habangbuhay na pagkabilanggo at pagkakaitan ng karapatang pampulitika habangbuhay. Si Miss Su, Gu Zihan, at Lin Ruoxue ay pinarusahan ng matindi. Si Gu Zixuan at Lin Ruoxue ay pinarusahan ng matindi. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ang ginagawa mo, babalik din sa'yo. Simula ngayon, ang buhay ko ay akin na lamang. Nakaraan na ang nakaraan. Halika, ihatid kita sa bahay. Maligayang pagdating sa bahay, Miss. Miss, kamukha mo ang iyong ina. Pagkatapos ng 20 taon, sa wakas nakabalik ka na. Wanwan, mula ngayon, ito na ang iyong kastilyo. Ano ang gusto mong gawin? Sasamahan ka ng iyong pangalawang kuya. Binili ng iyong pangatlong kuya ang isang buong ranso ng kabayo para sa'yo. Bukas, dadalhin kita para pumili ng mga thoroughbred na paglalaruan. Wanwan, ito ang datos ng core technology sector ng Shen Group. Datos ng core technology sector. Ang kakayahang ipinakita mo sa Xingchuang Technology. Napansin ng panganay na kuya. Format ng pagsasanay sa labanan ng palaka sa base ng pagsubok. Bukas, sumama ka sa akin sa headquarters ng grupo. Narinig ko na ibibigay ni President Shen ang Tech Division. Sa tagapagmana nakakabalik lang. Grabe naman. Isang babae na nawawala ng 20 taon. Ano ang alam niya sa pamamahala ng korporasyon? Hindi ba ito pagsusugal sa kinabukasan ng grupo? Lahat ipakilala ko. Ito ang kapatid ko, mismong kapatid ni Shen Aotian, Su Wanwan. Simula ngayon, opisyal na siyang tatanggap ng posisyon bilang presidente ng Tech Business Unit. Chairman Shen, kakabalik lang ng tagapagmana. Malamang hindi pa siya pamilyar sa negosyo ng grupo. Ang bid ng proyektong Tianwang AI Medical Project. Hayaan muna nating si VP ang mamahala pansamantala. President Wang,
Ang Tianwang Project na inaalala mo, ang pangunahing hamon ay nasa bottleneck ng computing ng underlying algorithm. Noong nasa Xinchuang Tech ako, nakagawa na ako ng pinakabagong compression algorithm. Kung isasama natin ang algorithm na ito sa sistema ni Shen, hindi lang nito malulutas ang issue sa computing power, kundi mababawasan din ang gastos ng 40%. Ang lohika ng algorithm na ito ay perpekto. Hindi lang iyon. Naghanda na ako ng 3 taong technology iteration roadmap. Kung may tanong pa kayo, halika sa opisina ko para pag-usapan. Siya talaga ang kapatid ni Shen Aotian. Jilo, ang mga Reg Along pangkasal na hiniling mo ay ganap ng handa. Ang convoy ay nagtipon sa labas ng estate. Tara na. Sa tirahan ng mga Shen, Binatang Ginoo, narito ang pinuno ng pamilya Lu. Ang batang ito talaga, marunong magpakitang gilas. Anong silbi ng lahat ng pagpapakitang gilas na iyan? Kung gusto niyang kunin ang kayamanan ng aming pamilya Shen, kailangan muna niyang daanan kami. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Ako ay narito ngayon upang formal na manligaw kay Wanwan. 15% ng konglomerato ng Lo, ganap na controlling stake, 10 komersyal na gusali sa unang ring road ng Kabisera, 2 minahan ng brilyante sa Africa, at cash na 50 bilyong dolyar, na may kabuuang halaga na mahigit 100 bilyong dolyar. Bilang mga regalong pangkasal ni Mr. Lu, loko ka. Ito ay halos kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Lu. Wanwan. Gaano man kalawak ang yaman ng pamilya Lu, hindi ito kahit 100,000 na kasing halaga mo. Lu Tingqian. Akala mo ba ang pagtatapon ng pera ay makakapasok sa pinto ng pamilya Shen? Ang pamilya Shen ang huling bagay na kulang sa amin. Lu. Marami kang inililipat na ari-arian kay Wanwan. Kung isang araw magkagulo ang relasyon ninyo, hindi ka ba natatakot na mawala lahat? Bilang abogado, kailangan kong tanungin ang iyong motibo. Ito ay isang voluntaryong kasunduan ng regalo. Kung isang araw, magkakamali ako kay Wanwan, aalis akong wala. Lahat ng ari-arian ni Lu ay mapupunta kay Wanwan. Lu Tingqian. Gumaling na ang sugat mo, pero may mga epekto. Sumasakit ang braso mo kapag umuulan. Hindi ka na makabuhat ng mabibigat na bagay. Paano mo mapoprotektahan si Wanwan sa hinaharap? Ikalawang kuya, ang peklat na ito ay medalya ko sa pagmamahal kay Wanwan. Hanggat humihinga pa ako, kahit walang kwenta ang kamay na ito, ipagsasanggalan ko siya sa pamamagitan ng aking katawan. Kuya, tigilan mo na siya. Hindi ako magpapakasal sa iba, kundi sa kanya. Bata, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung maglakas loob kang magpasama ng loob kay Wanwan kahit kaunti, ang pamilya Shen ay magtaya ng aming buhay upang balatan ka ng buhay. Panganay na kuya, ikalawang kuya, ikatlong kuya, makatitiyak kayo? Lu Tingqian, sa buhay na ito, hinding-hindi ipagtataksil si Su Wanwan. Tingqian, saan mo ako dadalhin? Sobrang misteryoso. Malapit na tayo. Ito ay isang sorpresa na inihanda ko sa loob ng mahabang panahon. Okay, maaari mo nang tanggalin. Ang ganda-ganda. Wanwan, 7 taong lihim na paghanga. 3 taong paghihintay. Tinawid ko ang hindi mabilang na araw at gabi. Sa wakas, nakatayo na ako sa harap mo. Pakakasalan mo ba ako? Maging asawa ko? Hayaan mo akong mahalin ka habang buhay. Oh,